Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Enteng. Patuloy nga na lumalakas si Bagyong Enteng. Ito nga po ay nasa tropical storm category na. At ito nga po yung pinakasentro nito ay namata na natin dito sa may eastern section ng Polillo Island. At ito nga po mabilis yung pagkilos nito, nasa 30 km per hour. At yung kanyang lakas naman ay umaabot ng 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na po yan na aabot ng 80 km per hour. At meron nga itong dalawang posibleng senaryo sa ngayon dahil nagbago nga yung posibleng direksyon nito. Ayon naman sa nilabas ng European Center, dalawa po yung kanyang senaryo. Posible nga po dito dadaan yan sa may Cagayan Valley or posibleng bumaba po yan kung saan nga nandoon din yung kanyang cone of uncertainty ay posibleng bumaba yan ng bahagya dito nga sa may parte ng Tugigaraw. At ito nga po ay nananatiling nagdadala ng matinding pagulan sa may parte, lalong-lalo na nga po sa may parte ng Bicol Region. At asahan natin masasama pa nga po ang lagay ng panahon habang dumidikit ito sa kalupaan. At sa latest update ng European Center sa ating advanced weather forecast, stable pa rin po yung dalawang posibleng kasunod na bagyo nitong si Bagyong Enteng. Nakataas na rin po ang storm wind signal number 2. Itinaas po yan ng bagong pag-asa DOST kanina. Dito nga po sa northeastern portion ng Camarines Norte, dito nga po sa Binson. At northeastern na portion ng Camarines Sur, dito nga po yan sa Garcio Terrena, Caramoan, Presentacion, San Jose, Lagonoy, Tinambak, Siroma, Catanduanes, eastern portion ng Cagayan, dito po sa Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Lalo, Gataran, Baggao, Santa Ana at eastern portion ng Isabela. Kasama po dyan ang Palanan, Dibelacan, Dinapigi, San Mariano, Maconacon, San Pablo, Cabagan, Ilagan City at Tumauni. At nakataas naman ang storm wind signal number 1 dito nga sa southern portion ng Batanes, sa Sabtang, Ibana, Yugan, dito sa Hataw, sa Basco, Apayao, eastern portion ng Kalinga, sa Tanudan, City of Tabuk, Balbalan, Pinukpok, Rizal, Lubuangan, at eastern portion ng Mountain Province dito sa Barlig, sa Natonin, Paracelis, at eastern portion ng Ipugao. Dito po yan sa Banawe, Hingyon, Lagawe, Lamut, Mayuyaw, Alfonso, Lista, Aguinaldo, natitirang bahagi ng Cagayan including Babuyan Islands at rest of Isabela, Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, Alfonso, Castañeda, Casibu, Dupax del Norte, Bagabag, Diadi, Quezon, Villaverde, Solano, Aurora, northern and southern portion ng Quezon, sa Tagkawayan, Ginayangan at Buenavista, San Narciso, sa Mulanay, San Andres, San Francisco, Lopez, Kaluwag, Katanawan, dito sa Gumaka, Makalelon, at sa may General Luna, Quezon, Alabat, Perez, at kasama rin po dyan ng natitirang bahagi ng Camarines Norte, at ng Camarines Sur, yung Albay, Sorsogon, northern portion ng Masbate, City of Masbate,
Aroroy, Baleno, Mobo, including Ticao and Burias Island. Diyan po nakataas ang storm wind signal number 1. Ito naman po, kaninang alas 2 ng madaling araw, inilabas po ito ng bagong pag-asa DOST, no? Na halos hindi nga po sila nagkakalayo ng European Center na ito nga po yung kanyang posibleng magiging direksyon sa ngayon. Dahil nga mapapansin nyo, yung kanyang cone of uncertainty, dyan po maglalaro yung kanyang pinakasentro. Pwede nga po yung bumaba dito nga sa may parte ng Tugigaraw or ng Iligan. Ito naman po yung forecast track ng European Center. Mapapansin nga po natin, no, halos hindi nga po nagkakalayo itong inilabas ng European Center at ng bagong pag-asa DOST. At ito naman po, no, dito mapapansin naman natin yung pinaka magiging naman ni Bagyong Enteng, ano. Dito po halos parehas pa rin nga po, no, dadaan po yan dito sa may Cagayan at pwede pong umakat pa yan ng bahagya, no. Maliban po sa pagbaba ng bahagya dito sa may parte ng Tugigaraw, pwede po yan umangat ng bahagya at bago bababa muli dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon. Asahan pa rin po natin na masungit at maulan ang lagay ng ating panahon dahil nga sa paghatak nito sa habagat. Mas malalakas na pag-ulan, asahan nga po natin mamayang alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Asahan natin yan sa may Metro Manila, Mindoro Provinces, makakaranas po ng heavy rainfall yan dahil nga po dito kay Bagyong Enteng. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para nga po sa ating mga kababayan dahil yung mga ibang bahagi nga po sa may parte ng Bicol Region ay nakakaranas na ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali mamaya, ganun pa rin po. Saan natin may mga tsansa ng mga malalakas na pag-ulan pa rin dito nga sa may parte ng Metro Manila, sa may Batangas. Asahan din po natin yan sa may Cavite, Laguna, Rizal, Pulilio Island, dito po sa Quezon, at asahan din po natin sa may northern portion ng Occidental Mindoro ay may mga tsansa ng mga heavy rainfall. Kasama pa rin po dyan ang Aurora at ang Nueva Ecija, Tarlac. Pagdating naman po ng hapon, mas posible nga makaranas tayo ng malalakas na pagulan, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Metro Manila, Pulilio Island, Bataan, Cavite, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija. Yan po yung mga tsansa na matataas ang pag-ulan o malalakas na pag-ulan mamaya nga po. At pagdating ng alas 6 ng gabi, mataas pa rin ang tsansa ng mga heavy rainfall dito nga po sa may parte naman ng Central Luzon, kasama pa rin ang Metro Manila. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin by September 8 na po tayo by September 8 nga, next week. Ito po mabubuo na yung dalawang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nga itong si Bagyong Enteng ay dumiretso po ito sa China. Pagdating ng September 10, ito po yung posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito nga po sa pagitan ng September 9 or ng September 10, papasok siya ng ating PAR line. At hahatakin nga po nito ang habagat na magdudulot muli ng pag-ulan sa ating bansa. At pagdating naman po ng September 11, asahan natin nandito po yan sa eastern section ng Taiwan, at yung isa naman pong sama ng panahon, no, ay isa ng magiging ganap na bagyo habang nasa labas pa po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero again, inuulit natin dahil malayo pa nga yan dalawang sama ng panahon na yan, marami pa rin pong posibilidad na magbago. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para ma-monitor pa po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong dalawang kasunod ni Bagyong Enteng. At si Bagyong Enteng nga po, unpredictable pa rin nga po yung kanyang magiging direksyon. Kaya bawat minuto o bawat oras, malaki po ang tsansa na magbago po ang kanyang direksyon. Kaya manatili tayong tumutok sa ating mga weather forecast, katulad din po ng bagong pag-asa DOST, para malaman at mamonitor nga po natin yung posibilidad na pagbabago ng direksyon ni Bagyong Enteng. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.